Mga kaibigan, ako nga pala si Cripply at nandito na naman tayo. Huwag na natin patagalin, game na tayo kagad. Masayang-masaya naman niya. Pero nakakalungkot din same time. Siyempre, parang ayaw ni boss na tumagos ako doon sa liga na kung saan siya rin yung may gawa, siya rin nag-isip ng lineup. Tapos na nanalo ko, ayaw niya. Iba pa rin talaga yung pakiramdam kapag, alam mo na, kapag malapit sa iyo yung kalaban mo. Nakakailang lang mag-isip ng mga anggulong alam mong posibleng ikasama ng loob niya. Pero siyempre, battle to. Yun yung problema. Mahirap talaga pag ganun, men. Unlike na, bilang Battle MC lang din siguro, no, sa kabilang nakakagawa din naman tayo ng konting pagkakaibigan sa mga tao dyan. Mahirap pagkaibigan mo kasi alam mong minsan meron kang pwedeng i-anggulong masakit, kaso hindi mo na pwedeng sabihin kasi baka magtampo, baka ewan ko. Pero yun yung problema dito sa tingin ko. So pakiramdam ko, tapos na tong reaction video natin, cut ko na kagad. Bye bye. Joke lang. Mapakita namin yung inaasahan ng tao. Hindi namin. Kaso kinaganda naman sa battle rap no, kasi diba, gusto mo lang magpakita ng skills, gusto mo magpakita ng mas malupit ka sa kalaban mo. Pwede ka din naman bumira ng mga anggulong no, kahit hindi masyadong masakit o kumukurot sa dibdib. Pakiramdam ko naman pwede ka pa rin makapagbigay ng magandang show sa mga madlang peeps. Mabigo yung isa't isa, mapakita namin yung respeto sa isa't isa. At syempre, Ina mo, lip cram, maswerte ka. Ina ka. Maging maganda at masaya lang yung laban. Kakaiba si Lip kumbaga sobrang balanse ng estilo niya Kumbaga kaya niyang maging technical all 3 rounds o kaya niya rin mag-jokes all 3 rounds. Tapos pwede niya rin yung balansehin all 3 rounds na kaya niyang mag-jokes, bars, tapos kaya niyang hindi sumipot all 3 rounds. alam mo yun, technical, ganun. Sabi ko sa sarili ko, tangina, para akong kinalaban yung sarili ko na mas pinahusay mag-comedy. Kumbaga mas nag-focus ako sa kung paano magiging epektibo yung mga naisip kong simpleng jokes o simpleng nasisilip ko sa kanyang anggulo. Paano mag-construct, paano umanggulo, paano yung may ingatan yung damdamin ng kaibigan mo, ng tropa mo. Talagang yan na yung sinasabi nilang no. Hindi ko alam kung si Sir Batas ba may sabi nun na putay na hindi magkakaibigan lahat. Kaya tipong pag naglalaban talaga walang pakialam. Mas nagmumukha mga classic yung mga battles before. Pero yun nga, ngayon tangina malaking factor din talaga yung pagiging magkakaibigan. Naalala ko yung debut battle ko, no. Si Invictus ngayon parang kaibigan ko na din naman siya. Pero yung debut battle ko, kilala ko na si Invictus. Nung una ko siya makita, tinitignan ko lang siya. Tapos siya parang ini-snub niya ako. Parang naalala ko yung sa B-side. Yung tipong parang tangina, wag na tayo mag-usap. Mamaya tayo sa stage mag-usap. Parang ganun yung vibe. So, di ko inaasahan na paglipas pala ng panahon, magiging kaibigan ko si Invictus at magiging mas kamukha niya si Oh My Venus. Game na tayo. Sobrang isa ako sa pinakamasaya ngayong gabi kasi isa ka sa mga dahilan kung bakit ako nasa ligang to. At gusto itong pasalamatan na dahil sa ginawa mong yun na dumating ako sa puntong tayo naman dalawa yung magtatagpo. Kaya nakaka-proud at papasalamat ako sa'yo. Salamat. Sarap niya no, tangina pag nakalaban ko talaga si Topper, putangina. Ay, dudurug-durugin ko talaga yung putang inang yun. Ilalabas ko sa kanya yung mga hinanakit ko sa kanya na dati magkasabay kaming lumalaban. Tapos simula nung nagbago na siya ng pananaw sa buhay, bigla niya na akong iniwan, ako na lang yung mag-isang dumadayo. Putangina, ilalabas ko talaga sa kanya lahat, pare. Sana maging solid lang to. Maging classic yung laban natin, Yaw. At parehas natin di inasahan to. Bigay natin yung best natin. At alam ko marami kang kayang gawin. At gusto ko masaksihan yun. Kaharap mo ko sa lahat ng mga lumipas na taong lumantang. Yun mo. Kita-kits na lang tayo sa entablado. Love you. Hindi ko alam pero para sa akin isa si K-Ram sa malulupit mag-jokes. Tingin ko lang. Hindi ko alam sa inyo pero pag napaghandaan niya ng maayos, pag siya pag gusto siyang, gusto niyang balagbagin yung kalaban niya, pakiramdam ko kayang-kaya niya yung pare. Share ko lang. Andito na. Sinyo, tangina. Joke lang. Flip Top, 1 versikulo 13, dito pa rin, Metro 10 Pasig. Pampito laban na natin ngayong gabi.
Shoutout sa lahat ng mga kasama natin dito. Shoutout sa panahon. Grabe yung buhos. Shoutout sa Pero mas panahon. malakas pa rin tayo. Flip top magigay para sa sir. parte natin laban. Flip motherfucking top. Flip top. Shoutout sa lahat ng mga Represent Collab, Real Jokes Clothing. Abangan yung mga, ito bagong disenyo, pati na rin yung mga ibang hindi pa ata nalalabas. Wala pa ata dito, pero available yan online, pati na rin sa web store nila. High Minds, Crown Manila, Black Manila, Ulap Unhinged, 7-4 Killions, lahat ng tropa, So shoutout din pala dun sa mga sinoutout ni Sir Arik. lahat ng tulong at suporta. At sa kanan ko, Smoky Mountain Represent para sa inyo. Mag-iay tayo lahat para kay K-Ram. Putang ina, ads ka agad. Ayos, ayos. Tang ina mo, wala kang intro. Yun, gusto ko lang shoutout yung ka-nice vape launch, lalo na kay Boss Rams, nandiyan nanonood. Siyempre, Mick and Chill, OG El Niro, Madam Erlyn Xiao. Yun, Flip Top, I love you, boss. Shoutouts Miguel. Sana pag nagkaroon ng zombie apocalypse, maiwan sa isang kwarto si K-Ram sa kasi Enigma, no? Tapos naka-vlog. Ano kaya mangyayari? Chill pero kay Mot lang. Sa kaliwa naman, Malabon, Las Piñas, Represent para sa inyo. Mag-iay tayo lahat para kay Lipgram. Isa ka din, walang intro. Imperial Eagles. Fucking ina nyo. Di kayo nag-send, no? So, eto nga pala, no, konting story lang. Para pala magkaroon ng intro sa Flip Top, si Boss Arik may sinesend yan sa amin na parang, ano ba yung putangin na yun? Basta meron siyang sinesend na link, tapos doon ka na mag-fill up, doon mo nalalagay yung pangalan mo, tagasang ka, repin mo kung ano gusto mo i-promote, lahat-lahat na. So, eto mga to, paramdam ko, chinat ni Boss Arik di nag-reply, tapos parang naisip na lang ni Sir Arik, tang ina nyo, okay, bahala kayo dyan. Leave Nobody Hungry Foundation, Chairman Virginia Rodriguez, Loki Apparel, Ay, Darren tahimik naman Marcelo, ito mag-shoutout Lapu-Lapu Fish Dealer, kay NYB Game Farm, kay Boss Fabian Solomon, Joseph Gallardo, at siyempre kay Boss Kev. Boss Kev. Tingin ko bayad yun. Happy birthday nga pala ulit, Ita na 7-4. At nanalo ng coin toss, si Lipgram, piliin mo una, si K-Ram, tig 2 minuto dapat. 7 ang hurado natin dahil tournament battle ito. Pakinggan natin unang banat, unang versikulo 13. Yan. Game! Yaw. Sinabihan mo kung kalahati mo ako, di ba? Tinanong mo ba ako kung gusto ko ba yon? O isa ka sa dahilan. Sa mga di nakakalam, no, pakiramdam ko context ng laban yata ni Lipcram nung quarantine battles, tas meron siyang nakalaban baka si Krega, kay Krega niya yata sinabi yun, na parang pinapamukha ni Lipcram na, di ba, putangin na mo, tamod mo si Sendlock, ako kalahati ko si K-Ram, parang ganun. So, sa mga di lang nakakalam. Pero alam nyo, ibig sabihin, nagsayang lang pala ako ng salita. O isa ka sa dahilan kung bakit ako nasa ligang to kasi sa akin nagtiwala ka na nun. Tignan mo nga naman, magtatagpo din pala tayo sa tagal ng panahon. Ito nagtulak sa akin ng tryouts, ilalaglag ko na ngayon. Lipalandia game! Nung nanalo ka kay Aubrey, ako yung pinakamalungkot sa lahat. Kasi alam mo naman, Undo, na ayaw talaga kitang makaharap kasi di lang mentor, kundi kuya na yung turing ko sa'yo. Ikaw nagturo gumabay mula nung uhugin pa ako. Kasi ako yung estudyante niyang tinuruan, kaya nga mas nahubog to. At daladala ko pa din yung mga payo mo sa akin na napulot ko. Pero ngayon, paano kita papaniwalaan kung nag-iba na ang iyong dulot, bro? Kung ikaw nga mismo, hindi mo sinusunod yung mga turo mo. Ayos ka lang, Lip. Baka may sakit ka, ha? Kasi hindi ganyan galawan mo, tila ba? Di niya pa natatanto na ang sanhi ng panghihinay pinakita yan ng amats mo, mga mali niyang dinawawasto. Kaya squatting tayong tinatrato. Kaya kung ano man yung pinagdadaanan mo, yan ay mali at kasalanan niya. Binagsak niya lang sa joke, no? Pero pat na ako mapapansin niyo, maganda din naman yung tugmaang nagamit niya doon. At alam natin na capable si K-Ram gumamit ng mga ganyan. Oo, kasalanan mo to, boss. Minsan pa-epal ka kasi. Ganyan dapat. Ganyan dapat. Mula nung sinabi mong naging 3GS ka, nagkandaleche-leche na kami. Pero mo, si CB. Alam niyo ba, pakiramdam ko, pag ganyan yung mukha ni Sir Arik, medyo napipikon talaga yan ng konti. Hindi ko lang sure, pero feeling ko medyo oo eh. Kinain ng pusa. Ha?
Sabi mo, si Sibil, kinain ng pusa. Si Range na Marel. Ano bang ginagawa mo sa amin, boss? Lalong-lalo na dito kay Lipcram, kinang-ina kung sino-sino na lang pinapatos. Kasi kwento ko lang, ahon 12, nasa Batangas kami nun. Dumating ako alas 10 na ng gabi, nadatnan ko sila Boss Arik nag-iinom, pero bumalik ako sa parking kasi nakalimutan kong itupi yung kapote ko. At dun ko kayo nakita ni Luksuryang sabay pumasok sa kotse mo. Gago ka. Pero lumabas ka din nun agad, di ba? Kasi nga nakita ko kayo. Tapos lumapit ka sa akin, sabay-sabing, tingin mo yaw, mag-iingay kaya to si Lax pag binayo-bayo ko to? Utang ina mo to! Parang uncle mo na yon. Talagang hindi siya na-turn off. Matibay talaga to si Lip. Puta, binembang niya pa rin kahit paghubad niya ng short, nakita niya naka-brief. Putang ina mo, tinira-tira mo pa rin, nakita mo na naka-handboard. Handboard ang puta. Nakaparking yung kotse niya sa gitna ng basketballan na akala mo siya yung landlord, talagang ang shooter ka bayaw. Pinalo-palo yung puwet ni Akagi, parang top board nung nabola niya si Luxuria. Tinira niya sa half court, gago! So, yun no, may setup pala siyang ano, na parang sa gitna ng sa gitna ng court, tas doon pala babagsak. Tinira niya sa half court. Ano akala mo? Hindi ko i-angle yun? Wala akong hindi ilalahad. Ang pinagtataka ko lang, paglabas nyo ng kotse, ikaw yung ika-ika maglakad! Napatuta ka ng lady guard. Nabatuta. Kinabukasan, parang walang nangyari. Nagsorry pa kay Looney. Goods pa sila ni Apex noon, nagpaparinigan sila ng multi. As kalaunan, inaway niya rin na parang yung utak niya nalason. Huling laban ni Apex, kinang-ina biglang dinaragat hinamon ngayon. Di ka nila pinapansin at mas close kami ng idol mong si Marlon. Ngayon tatanungin kita, Lip, kung proud ka ba sa narating ko na nayon? Sir. Kaya sige! Yes, sir. Sa ating dalawa, mas joker ka. Ako, may joker ba? Kaya kung puro bars ang dala mo, wag naman. Robsa. Solid na round 1 din ng mga kay Rameno. Parang punto-punto. Di natin makakaila yung mga pagsulat niya doon. Hindi niya minadali. Hindi siya tinamad magsulat. Angulo, may pagpapigil sa angulo sa tingin ko. Pero yung kay Luxuria, pakiramdam ko baka totoo yun. Hindi, pakiramdam ko hindi naman siya totoo. Kumbaga nakita lang siguro niya si Lipcram sa kasi Luxuria pumasok sa kotse, inimbento niya na lang ng kung ano-ano. Yun. Anyways, pakinggan natin yung round 1 ni Lipcram. Oh! Sinibak ko daw si Luxuria. Imbento yung balita. Sa'yo na nanggaling, bumalik ka ng parking, baka kayo yung nagkita. Baka threesome. Tangina neto, pinapasa pa sa akin, pati yung pang-sex niya na trip. Kung hindi kayo nag-sex, ba't mo siya na lamang nakabrief? Kaya wag kang pabida. Kung close kayo ni Marlon, proud ako sa narating mo na isla. Okay, ina mo. Game? Ikaw ba si aso sa comment section? Putang ina, reklamo siya. Ang ina mo, sabotage ka pare. Wala na, talo na. Pwede pala yan eh, no? Putang ina yan. Solid guys, si Lipunan nakaisip na pwede pala yan. Ang laki mo na, kaibigan. Mukhang alaga ka ni Riam. Formang XB yung datingan, tas ginawa kang Pomeranian. Hindi ka love ng amo mo. Lakas ng tama, kakadubi. Gusto ka yatang ipatsugi. Tangina, pinasibak yung Pomeranian sa katulad ko, nabully. Paano kung yung style tol ng yung idol nila Ruko Pet ni Arik? Pagka-chuchu, magpahabol, tumakbo ko hanggang sa amin. Kaya focus ka lang sa atin. Meron akong ahagis. Eto my ball sa yung eyeball. Kuha mo yon, balik sa akin.
Ito ba yung favorite ni Arik? Bakit laging nakashades yung putang inan to? Tang ina, bulag ka ba? Kaya di na ako magtataka. Kung isang araw ay bigla na lang bigyan ka ng 5. Mukha kang welder na off-duty lang, hiya ka. Ang hirap mo ng kasama. At nawala yung grupo natin sa kakamedyas mo ng mahaba. Mukha kang bagong panganak. Bakit ganun? Yung long sack muklong, pang sack race na yun. Tapos sinabihan Sack race, alam nyo naman siguro yun no? Sakong nilalagay ang bewang. pa si Sixth Threat na wag daw sack race na yun. Tapos sinabihan pa si Sixth Threat na wag daw gawing pamorma yung mga pang basketball na sapatos. Mga Bisaya, ini-small. Ang tanong ko, bakit tol? Hindi ba yung sinusuot mong Jordan 1, hindi ba yan pang basketball? Kaya nga Jordan eh. Jordan. Medyo gets mo din eh, no? May maebas na lang. Wala kang alam sa sapatos. Kakamedyas mo yan. Serving face, but yellow teeth not giving? Try new close-up Not white giving? now. Our Ang ina mo. Ano bang papakita mo? Basketball talent? Magaling ka sa pull-up? Dadanasin mo downpull ngayong karir niya ay it's over. Behind the back, naging pang front act. Nagme-main event na to, sir. Kada sampa, spitfire. Nag-aapoy parang invoker. Di na to usapang molten. Kahit magaling ka sa crossover, maiikisan ka sa poster. Putang ina, ang lakas nun. Saglit na, hindi ako nakapokus nun Medyo may shot lang. Basketball talent? Sorry. Magaling ka sa pull-up? Dadanasin mo downpull ngayong karir niya ay it's over. Behind the back, naging pang front act. Nagme-main event na to, sir. Kada sampa, spitfire. Nag-aapoy parang invoker. Di na to usapang molten. Kahit magaling ka sa crossover, maiikisan ka sa poster. Basketball reference no? So nagbanggit siya doon ng mga yung pull up, yung molten na bola, yung basta yung ending bumagsak sa sa poster. Maiikisan ka sa poster. Di ko alam kung narinig ko na yun no. Bale ang tinutukoy niya doon na poster, yung poster ng ano. Yan. Kasi 'di ba pag nilalabas yung lineup, may mga guhit na. At yun, maiikisan ka sa poster. Tapos yung parang double meaning naman doon yung posterize ng mga basketball players. Oh. Kasi yung galawan ko sa basketball, ginaya neto, promise. Ako yung idol neto, Arik. Huling crossover ko, iwan pamilya. Eto naman, iwan si Irish. Hoy! Hoy! Alam mo yung pinagkaiba natin? Panayabang mo sa dribbling skills, yung porte niya, andun na halos. Unbeatable, parang si Thanos. Tapos pagdating sa relationship, di mo ma-handle ng maayos. Huwag ka kasing bumabalik sa ex. Babaero din akong na-mention. Sabi ko, sundan mo lang yung footstep ko, huwag kang mag-backward violation. Pag sila nagtuos ni Arik, galawan niya pang Reaperman. Kay boss naman, pang Kinder One. At kaya di mo siya mahabol, sapatos niya ay Timberland. Puking ang ina mo, talagang mabagal yan, sapatos niya pang astronaut. Tapos magyayabang ka, Coops. Hirap kayang maging uprising, varsity na naka-boots. Kaya wag kayong naniniwala sa mga highlights niya ni Iho. Si Mr. Longbump nga, di sumasablay basta naka-edit na yung video. Kaya kung marami kang na-ankle break sa battle, ako yung bone collector. Ngayon katapat mo ang yung mentor. Kahit anong dribble mo dyan, rumispeto ka sa yung professor. Dahil hinubog lang kita, pinatigas na parang sentor, di naman gagana itong RAM kapag wala kanyang prosesor. Ako ang yung naging sandalan para tumibay sa gitna. At nung ligaw pa sa larangan, tinuro gamitin yung tinta. Sa nilakukong kaalaman na ambunan ka ng tinda, kung nasa pasarapan ka man ng ulam, sa akin ang galing yung timpla. Unang nag-repin daw ng Leyte yung sinisigaw ni Pakshit. Porkit nag-champion lang si GL, sumasawsaw nakikimarket. Proud ka nga ba na bisdak? Ngayon yung rounds mo na isasapit, pakita mong Bisaya ka habang nag-i-Ilonggo accent. Hindi ba Bisaya yung Ilonggo? Pakiramdam ko, kala ko Visayas yun. Hindi ba Visayas yun? Round 1. Ano ba? Lamang si Lip sa mga technicalan shit no? Pero pakiramdam ko lamang si Kairam sa comedy.
Gamit nila parehas yung kanilang mga angking kong talino, hindi yung mga kanilang armas. May mga joke si Lipcram na hindi masyadong inagat ng tao. Kahit ako din. Tapos ano ba? Feeling ko mas marami sigurong lumanding na tangina walang sulat-sulat eh. No? Kaya minsan maganda din pag ginagawa ni Sir Batas no nagsusulat siya. Pero para sa akin yun nga unang dinig lang, parang rinig ko lang ngayon, pakiramdam ko mas naglilin siya ng konti kay Tabla. Hindi, mas naglilin lang siguro siya sa akin ng konti para sa akin kay Lipcram, as in konting-konti lang. Kasi effective yun eh, yung parang sa pakiramdam ko sa round 1 yun nga, may kapangyarihan din si Lipcram na mangsabotahe. Kasi yun, may nilabas siya na picture. So parang tas yun, yung mga bars niya naman natulugan pero at least yung mapapakinggan mo siya sa video. Ito yung kinaganda pag para lang sa akin. No? Pag gumagamit ka ng jokes tapos ng bars, yung bars mo pag natulugan, tangina pag sa replay, pag maganda pagkakagawa mo, mauhuli pa rin eh. Pero yung jokes mo pag tinulugan sa live, tinulugan pa sa replay, putang ina, parang wala. So, yun. Ano ba connect nung sinabi ko? Wala. So, pakiramdam ko round 1 kay Lipcram ng konti. Ang inang yan, may picture ako lugi, puta. Pupunayin mo ba yung magsusot ko ng medyas? Tinan mo yung medyas mo, tatak at di ba babas? Di ba babas, ampo? Alam niyo ba yun? Ano to? Please rate your ads experience on YouTube recently. Putang ina, opul pare. Round 2 game! Alam niyo ba yun na di ba babas yung mga sa Facebook? Sumali siya ng gangsta sa edad niyang 30 years old. Really? Ngayon mo pa talaga naisipang magpaka-gangsta, sir? Pero dumaan naman daw siya sa tamang proseso, di ba? 30 minutes massacre. Naandun ako nung ija-jump to. Mga 5 tao yung magtutulong kaya ako medyo nag-worry. Paglabas na sa jumping area, sabi niya, ang laki pala ng titi ni OG. Putang ina mo, Dok! Wala namang problema sumali sa gang. Di naman sa pagiging haters, Chong. Rinig yung ulan eh, no? Ang inang yan, rinig yung ulan. Kaso nung pag-burn sa kanya ni OG, nakita ko, puta, 18 songs. Nahihilo pa siyang umupo nun sa sopa. Kasi nung ginamto, nakadubi pa siya. Napansin ko, laki ng bilog niya sa ganto. Pagtingin ko, buni pala. Putang ina ng sondo mo, weekly siya lumalaki. Ano yan? Habang tumatagal ka sa gang, lalo din siyang kumakate. Kasi nga hindi niya alintana yung Di ko alam kung bakit parang yung mga tao, feeling ko sa ulan din siguro. Pero yun, mga gang reference ni, K-Ram. mga taong lumipas. Tumandang walang panggastos pero may pambiling robas. Nakipagsabayan sa mga tanod, humantong man sa baranggayan ng walang tigil ng inuman ng lahatan ng mauyan, gago! Ba't ba kasi pag nakakainom ka, nag-iiba yung ugali mo ng sobra? One time nag-inom kami neto, inumaga na kami ng mga tropa. One time nag-inom kami neto, inumaga na kami ng mga tropa. Alas 7 na noon, puta si Undo, lasing na siya at bogsa, maya-maya lang nagmaoy, sinigawan yung nagwawalis na lola. Utang ina mo, lola mo yung do. Nawalan ka na ng respeto. At speaking of respeto, yun ang kulang dito kay Lipcram. Laban niya kay Apex, di siya pumunta kasi mas pinili niya magpalinggam. Ba't kasi hindi ka sumipot? Linggam? Lagi ko naririnig linggam, hindi ko alam ibig sabihin. At alam nyo ba, lagi ko rin naririnig yung salitang tus na about to sa pagdodroga, pero hindi ko din alam yung ibig sabihin. I'm sorry guys. Pero pwede bang pa-comment ako nun yung ibig sabihin ng linggam, saka ano ba yung tus sa usapang nagdodroga o nagmamariwana? Thank you. Nabansagang katuloy na lip scam. Pero wag na kayong magtaka, Bombay nga sanay talaga yan mang Indian. Pati nga tong laban namin na to, dapat di pupunta yung gago. Papost-post pa siya sa FB na kesyo siya daw ay problemado. Si Aubrey na lang daw yung mag-advance. Tila ayaw niya na manalo. Kaso na-realize niya din na marami siyang bayarin tapos wala pa siyang trabaho. Pero kumikita to sa video reaction. Do, may suggestion lang ako. Bumili ka ng ring light, hayop ka, wag ka namang umasa sa pulbo. Magkano lang ring light sa Shopee, gago? Bumili ka. Kasi kung di ka bibili, pwede mo nang itigil yan.
Do, ang kintab-kintab mo doon para kang inisprehan ng BS1. Pero malinis naman to sa katawan. Naliligo to tuwing Ramadan. Putang ina. Dreams do come true. Gold. Nasa McDo na. New Golden Chicken Curry Filet. So Tangina, flavorful. masarap to ah. So sarap. Sulit busog. 99 pesos lang. Ang gagawin ko yung PM3. Bihira nga to magkapigsa mga 3 beses sa isang buwan. Laban niya kay Sak Maestro, inabot siya nun. Sa eroplano pa lang, yung upo niya tagilid kasi nga daw masakit. Pag nasagi mo, galit. Kaya bago siya bumatel nun, si Kuya Dennis, binatel muna siya sa puwet. Ano Lip, hindi ba masasakit? Wala ba akong bars? Puro jokes ba yung kata ko? Wala akong gana kasi pag ako nag-champion, di pinang flip-top, mukha ng aso. Sa inyo na! Oo, hinahangad pero di ko hinahabol yung kampyonato kasi ang maging paborito ni SpongeBob, dun pa lang, may nanalo na. Tingin ko medyo humina yung round 2 ni Kairam no? Bagbagsak siya doon ng mga kakaibang jokes na parang hindi ko alam kung ba't di nasasabayan din ng tao. Pakiramdam ko dahil din siguro sa ulan, naka-apekto yun. At parang nakulangan din ako sa kanya sa mga technicalities shit na mga bagay-bagay. Ano pa ba? Pakiramdam ko ganun. Pero, or may chance din siguro baka nakuha na ni Lipcram yung momentum, kaya yung mga tao mas nag-aantay na lang kay Lipcram. Hindi ko alam. Pero pakiramdam ko lang, i-compare ko yung round 1 niya saka sa round 2 niya, mas trip ko yung round 1 ni Kairam. Round 2 tayo. Nilip ko. Yon! Puro kram-kram. 40 years old. Sumali lang ako ng TBS, todo hate ka na bro. Anong 40? Huwag mo nga silang binibilog at binobolat, 38 lang ako. Okay nang ina mo. Ganon magribat yung gangsta. Tanggal lang iyong kulit. Sabi ko 38, di bola, pinaikot, para kang nag-Russian roulette. Alam nyo bang breadwinner na siya? Nakaka-elibs, di ba? Tapos biglang nag-imbita, opening daw ng bakery niya. Grabe yung TF, literal na breads. Kaya si Arik nagalit, bes. Alam mo, nang in-check, binigyan mo Spanish bread. Solid dun sa hood nila, talagang putok kanyang pangalan. Nagpa-hype patang ina, palakpakan daw mga kabayan. Pukin ang ina mo. Lupit ang event mo, pang masa. At napapansin nyo ba? So, yung mga ginagamit niyang words doon about sa tinapay shit, yun, parang pangmasa, pang ano. Na sa kada battle niya, palaging damay si Luxuria. Bawat nililika mong linya sa kanya bumabagsak. Kinantot ni ganto, kinantot ni ganyan, kaya naging pokpok yung bansag. Gamit na gamit niya si Luxuria kung san-san nilalantad, tas ililink mo sa iba, ikaw nga tong lumalaspag. Sakto no? May angulo si Kairam, no? Tungkol kay, Luxuria. Gago ka ba? Kakantot ka ng mutant, bibintang mo sa iba? Kaya ipapakita ko yung difference ng sa battle rap legitimate. Mga heavy bars, ine-elevate, mga wordplay na sinisimplicate. Hindi to gay shit na parang ultimate, walang kagaya o nire-replicate. Kapag na-trigger na, ito'y accurate. At nagbabars pa ako, wag kang nagbe-vape. Putang ina mo. Bobo ang puta. Putang ina. Kakadistract ang puta. Ano? Na parang ultimate, walang kagaya o nire-replicate. Kapag na-trigger na, ito'y accurate. At nagbabars pa ako, wag kang nagbe-vape. Putang ina mo. Bobo ang puta. Putang ina. Freestyle kaya yun, pero mukhang oo na hindi no? Kakadistract ang puta. Ano? Magtitricks ka ba? Pasikat ka sa crowd. Kahit anong bilog mo dyan, mas lulutang pa rin yung aking round. Gago! Pukin ang ina. Nandidistract pa ang puta. Akala niya yata uubra. Ngayong kinuha ko na yung vape, wala na yang ibubuga. Accurate ni puta. Pag na-trick, puta. Pero tinalo ka daw ni Badang. Isa kang makata na stupid. Tingin nyo, freestyle kaya yun? Ano ba? Pero yun, sakto nga din naman yung linya no? Saka parang mukhang nagulat naman si Kairam.
mukhang na-distract din talaga si Lipcram. Hindi ko sure kung ano. Mukha siyang ano. Ganito na lang siguro. Kung freestyle yun, tangina napaka-solid nun. Kung pre-med yun, putang ina yung dalawa. Hindi, pero may chance ang ano parang mas naglilin pa rin siya sa akin kung ako tatanungin nyo. Kumbaga mas naglilin pa rin na, sabihin na natin, pakiramdam ko 55% or 60% freestyle yun. Pero may chance ang 40% nga, yun nga dahil sa magtropa kaya siguro ganun or ewan. Di ko lang sure pare. Sa tingin nyo, ano kaya tingin nyo doon? Pakiramdam ko pwedeng freestyle, pwedeng hindi. At pakiramdam ko naman siguro kung sakaling para mapatunayan na freestyle yun, no, parang inulit niya siguro yung last 4 lines bago matapos, tas dun niya binagsak yung punchline. Tingin ko lang. Ano ba? Pero may chance din kasi yun pag nasa entablado ka nga, tas yung battle rap kasi tangina sobrang bilis niyan eh. Sobrang bilis ng mga kaganapan diyan. May chance ang nakalimutan niya na din yung sunod, hinugot niya na lang yung susunod doon, parang ganoon. Pero hindi ko alam pare. Kayo, sa tingin nyo mga kaibigan. Game tayo. Tinalo ka ni Badang. Yung kasunod na nun niyaw, lubid. Dinamay pa. Tinalo ba ni Badang si Keira? Si Chelsea May, tamod naman isang patak. Insensitibo, palibasa, wala ka pang anak. Kaya kinarma ka agad. Kasi nag-break sila ni Irish, wala na rin yung konting chance. Si Badang nang hawak ng kamay, ikaw nawalan ng ka-holding hands. Puta, nandamay pa ng bata, kala mo astig ka doon, kaya madamot yung biyaya at hindi ka magkaroon. Meron na nakasiping to, bumilang din ilang taon. Anong silbi ng titi mo? Pang ihi-ihi lang, ganon? Kung hindi makabuo, yan na ay karma sa'yo. Wala kang magiging bunso, walang magiging apo. Sayaw na lang sa ubando ang mapapayo sa'yo, kaso papano si Irish inabando na to. Ikaw si Benjamin. Saka maganda yung tunog no? Gikumot-kumot. Kung hindi makabuo, yan na ay karma sa'yo. Wala kang magiging bunso, walang magiging apo. Sayaw na lang sa ubando ang mapapayo sa'yo, kaso papano si Irish inabando na to. Ikaw si Benjamin Button, pinanganak ang menopause. Saklap di baklong? Pero di ko sinasabing baog ka. Alam mo na yun. Alam nyo ba yun? Kanta niya yun. Ang tamlay ng iyong talong, walang baby gang ngayon. Panay ka lamang daw baon, pero betlog mo ay parang kinapon. Umay! Kahit bigyan mo ng 2 wives, sa battle nakakabuo ka ng 4 bars, pero sa PT di man lang maka 2 lines. Tangina, may solusyon pa dyan si Lola, wag ka munang malumbay. Pag nagtitinola ka, damihan mo yung malunggay. Nabuhay sa katas ng rap at sumarap yung pamumuhay. Kaso lang yung masaklap kanyang katas di makabuhay. Kaya ang pagiging tatay sadyang di niya alam. Aminin mo na ring inggit ka lang kay Tito Badang. Ang magkaroon ng mag-ina doon si Tiho Takam, hangad niya na inaanak hanggang pangninong na lang. Hanggang comedy ka lang, iba pa rin ang iyong kuya. Kumbaga yung bakod niya na paglumaan yung pintura. Dali lang magbigay ng kabag kung yung gusto nilang makuha. Pero ang manatili na lang ganyan, yan ang di ko masisikmura. Wala akong shit sa iyong estilo kung dyan na-boost ang iyong karir. Pero dapat gamitan ng talino para may sense at may appeal. Sige, ikaw na yung paborito. Ikaw na yung nakakaaliw. Pero kung di mo mahihigitan si Sinyo, kahanay mo lang si Manda Baliw. Masakit yung angulo ni Lipcram no? Ano ba? Parang hindi ko alam kung nagpigil ba siya o hindi. Napansin ko lang dito para sa akin yung quotables niya siguro, yung parang may nakamulti siyang yun. Hindi ko alam kung freestyle o hindi. At yun, parang sinaktan niya dito ng parang kinurot-kurot niya yung dibdib ni Kairam dito. Fuck. Yun, tingin ko siguro ano pare, mukhang papunta kay Lipcram ulit yung round 2 para lang sa akin. Hindi ko masabi kung tumamlay din yung round 2 ni Lipcram pero baka mukhang pareho lang habang si Kairam naman angat tas parang bumaba ng konti, pakiramdam ko. So, yun. Pakinggan natin yung round 3 ni Kairam. Ina mo, sakit nun Gago to. Uy, saan punta? Uy, saan ka punta? Putang ina parang pag Kairam, ang daming ads
Round 3 game. Magre-rebat lang ako. Putang ina. Sakit na mga sinabi niya. Parang ayoko na mag-spit. Round 3. Sa totoo lang, sobrang hirap ako maghanda. Tila nawalan ako ng plano. Parang yun, pakiramdam ko bawas momentum siguro pag gano'n eh, no? So, feeling ko baka may, yun nga, medyo may kurot. Tingin ko lang. Kaibigan kita, baka kasi yung pananaw mo sa akin ay magbago. Di na para personaling ka pa o siraan sa mga tao. Tsaka paano ko gagawin yun yaw kung una sa lahat inunahan mo na ako? Kitang-kita sa SOCMED na sinisira mo yung sarili mo yun ang hindi mo napansin. Tumatanda ka na sa liga, nagpapakatitong malambing tapos yung titulo ng isa buhay. Gusto niya pang maangkin, pues gagawin kitang Charles Barning, magriretirong walang ring. Minsan niya nating hinambing. Yung sarili niya kay Jordan, magiging Lebron. Tapos Shaq, maya-maya magiging Rodman. Sige, ikaw na greatest of all time. Wala naman na doon ko kontra. Si Boss Arik nga, support siya. Tsaka nung laban yun ni Sayad, pinamuka niya na nag-GOAT ka. Ewan ko ba sa'yo, Undo, kung ba't ginawa mo yung ganong katangahan? Engot ka kasi, si Sayad kalaban mo noon, hindi si Yang Wan. Puta, nahuli sa sarili niyang patibong, tila napatid siya dun sa linya. Pero kung hindi nag-joke si Sayad, malamang dun ay nag-api ka. Galawan mo, lip, mahapdi na. O masyado kang pabida. Naghahanap ka ng mali, yung mga mali mo, di mo ma-figure out. Yan ang hirap sa'yo, Yaw. Idol pa naman kita at pinagmamalaki kita ng todo. Isa ka sa mga tinitingala kong mahusay na posibleng magkaroon ng trono. Dati, gusto kong maging ikaw, maging mabangis na parang lobo. Pero nung sinundan ko yung yapak mo, puta, napunta ako sa sogo. Kasi babaero to si Undo. Ay, hindi. Huwag yung topic na yan. Baka mamaya manggulpi na to. Aangguluhan sana kita sa pambababae mo yaw, kaso nga lang, ganon din ako. Oo, pareho kami nito, may panic attack. Pero alam nyo, pinagkaiba namin. Ako gusto ko, kaidaran ko lang, eto palag-palag kahit tsahin. Wala kang takas kahit bata. Si Aubrey nga ang kanyang sinibak, inagawa niya ring mapopoy. Nung una, tropa-tropa lang, natila turing niya ay homeboy. Kaso si Gago sobrang libog, di mapakali kanyang pototoy. Dahil sa ginawa mo dun kay Aubrey, ayun bumalik sa pagka-joy-joy. Tangina mo yaw, minor de edad pa yun. Buti hindi ka dinimanda. May content pa to na pati si Marichu, puta ginawa niyang rolling panda. Utang inan to, walang bra yung tao, pinatumbling sa initan. Kitang-kita sa video na walang bra, ilang beses ko yung binalikan. 1 minute and 15 seconds. Panoorin nyo muna sandali. Gago ka, 2 oras ko yung pinanood, di ako pwede magkamali. Tangina yun, no? Angas ng bilog nyo. Napaka-solid ng samahan. Tanginan to mag-content ang puta, magpasikat sa arawan. Pero kahit na, sinasabi nila sa akin na di ka mabuting halimbawa, intindi pa rin kita do, di naman na tayo mga bata. Wala akong pake kung iilan na lang din sa'yo yung mga naniniwala, basta ako yung loyal mo na fan lip, mananatili mong tagahanga. Kaya bilang idolo ko, pinapangako ko sa'yong mas gagaling ako. At yung binigay mong kaalaman sa akin ay mas tatalim pa to. Susundin ko lahat ng payo mo, mangyari man kahit ano, pero yung ginawa mong sa idol mong si Looney, hindi ko gagawin sa'yo. Ganda nun, pare. Pinakamagandang round 3 ni K-Ram, round 3. Pinakamagandang round 3. Pinakamagandang round ni K-Ram, round 3. Para sa akin. Tangina, ang ganda nun. Parang nai-imagine ko siya, no, na parang yun nga. Parang idol mo yung kalaban mo. Tangina, kailan ko kaya mai-experience yun eh, no? Mga idol ko. Putang ina nyo. Huh. Pero magandang punto, parang nai-imagine ko yung ano, pakaramdam kahit hindi ko pa nararamdaman. Pero ano, yan. Mas maganda yung ano, may mga joke siyang pumapasok doon sa maganda ender, putang ina, maganda pa ng paka-deliver. Di ko gagawin sa'yo. Tangina, maangas. So solid yung round 3 ni K-Ram. Tingnan natin tong putang ina kung ano bang round 3 na ito ni Lip Crab. Matatapos na yung laban. Wala naman nagkulang sa atin.
Hindi mo gagayahin yung ginawa ko kay Looney kasi di naman kita kukupalin. Alam mo, mahal kita. Yo! Ano ba issue ni Looney sa kanilip? Sa totoo lang, parang nakikita ko lang parang pakiramdam ko sinasabi niya yata na kinupal siya ni Loons. Di ko sure kung ano ba yung nangyari. Nakasama ko to sa Ispakol. Di ba pinasubo mo yung tera kasi sobrang kulit mo? Tapos bigla ang tumakbo, pinapakain mo daw yung pet mo. Giyang na giyang itong si pare. Talagang napilit mo, Brad. Nangangatal pa niyang sinabi na ate, willing to add. Putang ina mo. Pero maiba, sabi niya kay Sixth Street, mas pinili mo yung PSP kaysa sa flip-top tarantado. Kaya anong tirador, baka traidor, di ka malinis magtrabaho. Wow! Ang lupit-lupit ni Gago. Yan ang real MC. Sinasabi niya yon habang nagbabattle silang dalawa sa PSP. Mas pinili niya yung PSP? Nakakahiya naman. Di ba driver ngayon ni Pibus yung kapatid mong si Tingting? At pinag-handle niya ng coffee shop yung kuya mo na si Pingping. Kung ang palya Putang inang yan. Ting-ting, ping-ping. naman. Di ba driver ngayon ni Pibus yung kapatid mong si Tingting? At pinag-handle niya ng coffee shop yung kuya mo na si Pingping. Kung ang palyado kanyang linya, nagka-crisis daw sa liga. Kaya unti-unti niya doon in-evacuate kanyang pamilya. Sa pandurugas kanyang dunong, doon niya lang pinapagana. Kapag namera tong si Dudong, may pamilya pang kasama. Anong galawan yan, pinaga? Wala na ba pigang-pigana? Ginawang driver kanyang utol para makatapak lang sa kwarta, putang ina. Kaya Gaza is real. Tinae, bituka. Nak ng puta ang galing. Pati yung mga wordplay kong sarcastic, dinagawang palagpasin. Mga pang-uulol kong adlib, ginagaya niya na rin. Pag di bumenta kanyang accent, siya'y wala na ding dating. Wala na bang ibang daan? Nakiki-anyway na rin. So, parang, inaanggulahan na ni Lipcram na tangina mo, ginaya mo. Kaya wag mo sa aking iyabang yung bunga ng karera mo. Mababaw man kitang sugatan, tsak patay sa tetano. Hindi ka aangat sa akin, battle mo, pruweba bro. Hanggang ngayon, nasa ilalim ka ng impluensya ko. At pag-usapan naman natin yung pagiging obsessed mo kay Flo G. Mapamusic at pormahan, ginagaya ni Papi. Naging routine niya araw-araw, bantayan lang si Archie. Bantayan lang si Archie. Kada ganap, laging ganon, nakasunod siya palagi. Paglipas ng ilang taon, ayun, kinulab niya si Manggi. Di ba kaaway mo si Manggi? Anyari. Kasi bata ka niya dati. Ngayon, may kanta si Flo G kung saan andoon si Manggi, tapos di ka kasali. Ang sakit-sakit nun body, may kurot at dalamhati pag sa isip mo sumagi. Puta, galing ka ng FT, ginagaya mo yung outfit, tapos yung kapit si Manggi? O nasa na yung promises na kayo ay magkukulabo, magmumusik din sa scene? Ikaw na iwan na obsessed at yung tuwid niya na pangako na gawang baluktutin. Tapos ngayon, dikit kay Mot, naging alalay na masugid, mga racket niya dumami, tama yung naisip niyan. Kasi kay Mot siya nagka-movement at doon naman kay Archie na natili kang stan. Lahat utang mo kay Tomas. Kaya huwag kang napapanatag kung saan ka nakatapak. At alam nitong ungas na pag sinabi mo na Mot, na-attract yan sa liwanag. Kung may tanong man kayo, boss, kung ba't kay Tom siya sumunod, tignan na lang natin yung bright side. Napakasimple ng sagot kasi kung nasaan yung Mot, sadyang nandun din yung spotlight. Tangina. Maraming nagpatak-patak para lamang sa gagong yan. Kung kailan ka sumilong sa amin, dun ka pa naambunan. Ako nagturo ng daan para wala ka ng problema. Timpinsan sa gasolinang di mabibili ng pera. Ngayong gamay na yung eksena at buo na mga pyesa, ginamit na yung motolight para tumakbo yung karera. Tapos ngayon nag-aangas yung dati lang na avid fan. Lahat ng yung sinelebrate, gago, tagumpay natin yan. Magaling ka daw sa music, eh di pare, ayos yan. Mag-focus ka na lang sa tracks, ako nang bahala dun sa van.
Marupok pa buto mo, hindi ka pa pwedeng pambungad. Masakit ang totoo, wala na diyang makakalunas. Sa napiling anggulo, wala nang sisilayang bukas. Pagsilip kalaban mo, bingot pa rin mama ni Aubrey. Tingin ko yung round 3 para sa akin. Konting K-Ram para sa akin. 1, 2, Leaf Cram, round 3, K-Ram. Mas natripan ko yung angulo ni K-Ram, mas bumabagsak ng mabuti para sa akin. At pakiramdam ko yung round 2 kasi ay yung round 3 ni Leaf Cram parang medyo parang round 2 lang din na ano. Hindi ko alam no, parang pakiramdam ko mas natripan ko lang yung mga inispit na kung ano-ano nito ni K-Ram. Mas natawa ko, basta yun, parang ender ano din. Mas trip ko din yung ender ni K-Ram. Yun. So, yun. Tangina nyo. Ano pa ba yun? I-expect nyo? Pakinggan natin yung Flip top po na versikulo 13. K-Ram versus Leaf Cram para sa isa buhay 2025. Magiyay, isa pang beses para sa kanilang pareho. Ang boto ng Urado, advancing sa tournament, 5-2. Magigay para kay Leaf Cram. Tanggal ka na. Sorry, tangina. Wala, ano ka daw eh. Yun, gusto ko lang pasalamatan. Tangina ano si Rarik after battle, kung sino manalo matalo, inaaperan yan. Ito parang hindi niya inaaperan si K-Ram, so feeling ko may something talaga no. Pero para sa kanila na lang yun. At yun, solid. Kahit pa paano, tangina nairaos nila kahit busy sila magkaibigan. Gusto ko lang magpasalamat sa battle na to at salamat sa inyo at good luck sa inyo. Abangan nyo pala si Leaf Cram sa semis ng isa buhay, kalaban niya si Van. At yun, tangina galingan nyo pareho nang sa ganun ay makapagawa kami ng madaming reaction videos. Okay? So, pakiramdam ko pare hanggang doon na lang tayo. Shoutout nga pala sa Alpha Guard, shoutout nga pala kay Livy, shoutout nga pala sa Quip and Cut, shoutout nga pala sa Rooftop Cafe. PM nyo yung mga page nila kung trip nyo ng something at shoutout sa mga tropa natin dyan sa gilid, Distinctive, Crown Manila, lahat-lahat na mga pare. Maraming salamat sa panonood. Tangin na nyo lahat.